Mga pare, huwag kalimutang mag-iwan ng feedback at enjoyin ang kwento. Sa likuran ng mga monster na nagpapakalat ng kaguluhan, sinasabing mahigit 100 taon na ang nakalipas, hindi inasahang mga sakunang biolohikal ang pumatay sa sangkatauhan. Ang mga patay ay nagbago at umatake sa mga nakaligtas at ang mundo ay hindi na muling magiging pareho dahil ito ay naging purgatorio. Sa larawan, nangyari ang isang malakas na pagsabog sa ilalim ng lupa. Ang mga matatapang na bayani ay lumilipad upang atakihin ang mga halimaw. Ipinaliwanag na natuklasan ng mga nakaligtas ang mga superkapangyarihan sa kanilang sarili tulad ng mga mutant at nagsimulang lumaban sa mga hindi makatao. Isang malaking metropolis ang napapalibutan ng mga apoy. Sinasabi na noong 2145 sila ay nagkaisa at bumuo ng isang hukbo at tumindig upang ipagtanggol ang mundo ng mga tao. Ang mga tao ay nakikipaglaban sa mga mutant at namamatay sa labanan. Ipinakikita ng larawan ng mga mandirigma na nakikipaglaban sa isang malaking pulang halimaw. Ang mga pangyayari ay naganap noong huling labanan sa kabisera ng China. Sa kuha, may 3 mandirigma, isang divine archer ng 3 antas, isang support ng 3 antas, at isang lalaking may martel. Sinabi niya na halos lahat ng mga sundalo ng una at 2 klase ay napatay na at sa ganitong bilis, mamamatay din sila. Isang malaking pulang halimaw ay nagsimulang lumapit. Sumigaw ang commander na magbantay ang lahat dahil ang bagay na ito ay nasa depensa pa. Ang mga kuko ng mutant ay nakaabot na sa kanila. Dinakma nila ang mga bayani ng sunod-sunod. Sinabi ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang kirot na kailangan nilang magpakatatag dahil puputulan niya sila sa maliliit na piraso. Ang babae at ang iba pa ay nakapus at hindi makagalaw at dahil sa mga tentacles, hindi nila magamit ang mga kakayahan. Marami pang tentacles ang dumating para sa isang nakamamatay na atake. Nabigla ang mga bayani at napagtanto na ito na ang wakas. Biglang, ang malakas na monster ay naputol sa maliliit na piraso. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ang lalaking may martilyo ay hindi maintindihan kung ano ito. Ang mga tentacles ng mutant ay nahulog sa lupa. Tumingin sila sa malayo nang may pagkabigla. Isang matapang na bayani na may espada ang lumitaw na nakatalikod sa kanila. Ang lalaking nakasuot ng baluti ay lumingon. Nalaman nilang ito ay isang divine level na talento. Sinigaw nila ang pangalan ni Ji Ning. Mahinahon niyang sinabing mag-ingat sila. Lumapit sa kanya ang mga bayani at pinasalamatan siya sa pagsadyap sa kanila, at sinabing napakabuti na narito siya. Tiningnan siya ng lalaki ng seryoso. Hinayla ng archer ang busog at sinigawan ang bida na may mutant sa itaas. Tumangala ang lalaki at napagtanto na unang beses niya itong nakikita. Ipinakikita ng larawan ng isang kontrabida na may mga tentacles at mga sungay. Napagtanto ng bida na iba siya. Ang lalaking may martilyo ay tumakbo para atakihin, at sinabi, ang lakas ng loob niyang atakihin sining at ngayon ay ipapakalat ko siya sa lupa. Ang mga bayani ay tumalon, at nagsimulang atakihin ang mutant. May ginawa ang kaaway na may nakapangangilabot ng ngiti. Ang isang malaking mata sa kanyang dibdib ay nagsimulang maglabas ng ilaw. Biglang naramdaman ng mandirigma ang matinding sakit. Ang 2 bayani ay naging mga labi na lamang habang ang mutant ay nakabitin sa hangin. Ang babae sa ibaba ay nabigla sa nangyayari. Nagsimula siyang manghusga ng mahikang apoy at sumigaw sa galit na papatayin niya ito ngayon. Biglang, lumitaw ang kaaway sa likuran niya. Lumingon siya, at hinaranggan ang mga pag-atake ng mga tentacles. Ang kanyang tingin ay puno ng takot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang babae ay bumukas ng mga mata sa takot sa pagkakita ng kumikinang. Mahinahong inatake ng bida ang mutant gamit ang kanyang espada. Napagtanto niya na hindi ito antas 3 at ang isang suntok ay hindi maaaring pumatay ng 2 mataas na antas na gising. Hinawakan ni Ning ang kanyang mga kuko at sinabing umatras siya dahil aayusin niya ito. Sa takot, napagtanto ng babae na sa ganitong sitwasyon, wala nang magagawa kundi ang magtiwala sa master. Pinayuhan niya itong mag-ingat. Mahinahong pinagmamasdan ng bida ang kalaban. Tumakbo palayo ang babae. Inatake ni Ming ang kaaway gamit ang kanyang malaking espada. Biglang, nahulog sa lupa ang dulo ng kanyang sandata. Tiningnan niya ang piraso at napagtanto na sinira ng kaaway ang kanyang talam sa isang harang lamang at ngayon ay malinaw na ang lahat. Dahil kahit anong bilang ng mga galaw ang naisip niya ng maaga,
wala pa ring mas mahusay kaysa sa pagsasanay. Ang mutant na may malaking mata ay nagmamadaling umatake. Napagtanto ng bida na ito ay antas 4. Nanatiling nakatayo si Ming at napagtanto na kailangan niyang ibigay ang lahat laban sa ganitong halimaw. Ang mandirigma ay umalis. Ang mga bato ay lumilipad sa paligid. Nagmamadaling sinalakay ni Ming ang mutant. Nangyari ang isang malakas na pagsabog. Nanatiling nakatayo ang bida. Ang isang malaking pulang sinag ay tumama sa kanya mula sa langit. Tumingin sa unahan si Ning nang may pagkabigla. Tumingin din ang mutant. Nakita ng lalaki nang may pagkabigla na tinusok ng kaaway ang kanyang katawan. Ang mutant na may mga sungay ay pinagmamasdan ng kanyang kalaban. Ang kamay ng bida ay bumitaw sa hawakan ng espada. Nahulog siya ng nakatalikod. Damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Napagtanto niya na ito ang ibig sabihin ng antas 4. Ang mutant ay nanatiling nakatayo sa harap niya ng mahinahon. Naintindihan ni Ning na tila wala silang alam sa kanilang lakas. Ang mga tentacles ng kaaway ay lumapit sa katawan ng lalaki. Naintindihan niya na mamamatay siya nang hindi napoprotektahan ang mundong ito. Tiningnan ni Ning ang mukha ng kamatayan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naintindihan niya na maaga pa. Ang mga madugong tentacles na may ngipin ay lumapit sa kanya. Ang mga taong nakaputi ay nakatayo sa command center. Nabigla ang lalaki at napagtanto na ang tanging pag-asa ng China, ang god-level talent na si Ning ay natalo. Ipinakikita ng larawan ng isang hukbo ng mga halimaw. Nagtaka siya kung gaano pa katagal nila ito kayang pigilan. Namumungkot ang lalaki at napagtanto na kung mas maaga sana nilang natagpuan ang master at kung binigyan nila siya ng mas maraming oras para magsanay, hinampas niya ang mesa sa galit. Napagtanto na baka sakaling napigilan nila ang bangungot na ito. Walang ibang paraan. Galit niyang napagtanto na mamamatay silang lahat. Ang lalaki ay nakatayo malapit sa kanyang mga katulong at ipinahayag na nawala na nila ang lahat ng mga linya ng depensa na kasangkot. Ngunit pinahintulutan nito ang mga ikatlong antas na may hatid ang pinakamataas na kapangyarihan ng mga nuclear warhead. Pinaputok ng mga helicopter ang mga guho. Sinabi niya na ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang mga bayani kasama ang mga teknolohikal na spheres ay sumisid mula sa mga helicopter. Ipinahayag niya na ito ay nalalapat din sa kanila. Ang mga bayani ay lumipad pababa sa mga kaaway. Sinigawan niya na mabubuhay ang sangkatauhan. Ang lalaki at ang iba ay bumabati. May maliwanag na flash. Ang malalaking bola ng apoy ay tumaas sa itaas ng metropolis. Ang planeta ay nakakaranas ng malakas na mga pagsabog ng nuclear. Ipinakikita ng larawan ang kisame ng isang silid. Ang mga pangyayari ay naganap sa umagang balita. Ika-6 ng Nobyembre taong 2142. Inaasahan ang pagpapatupad ng Safety Zone Plan No. 337. Bahagyang nabuksan ng lalaki ang kanyang mga mata. Sinasabi, breaking news. Issue No. 67. Ang Safety Wave ay inatake ng mga halimaw at ang mga nakaligtas na residente ay kailangang lumikas kaagad. Bumangon siya mula sa sahig at naramdaman ang matinding sakit ng ulo, at nagtaka kung natalo ba siya. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa likod ng rehas. Tinanong ng mga manggagawa kung ano ang gagawin dahil nagising siya. Sumagot ang isa pa na may ilang tao na nagsasabing hindi siya makapasa sa pagsusulit at dahil siya ay walang malay, mayroon siyang virus at kailangan lang maghintay ng kaunti daw. Hindi pa siya nagkakagulo. Pumasok sila na may hawak na mga baril. Inalok ng sundalo na patayin si Ning dahil nakuha na nila ang pera. Sumang-ayon ang kontrabida ng may ngiti dahil ang bida ay hindi inapo ng mga gising at walang maghahanap sa isang maliit na isda. May hawak siyang baril at sinabi na kung patuloy kang matutulog, maaari kang makaligtas. Ang natakot na bida ay napagtanto na bumalik siya ng 3 taon sa nakaraan dahil sa araw na ito siya ay kumuha ng pagsusulit at nabigo ito dahil may nakialam. Dinakma niya ang baril sa pag-unawa na hindi na siya katulad ng dati at hindi papayagan na mangyari ito muli. Ang mga mata ni Ning ay nagniningning na pula. Sumigaw ang natakot na sundalo sa isa pa na shoot siya. Binato ng bida ang baril mula sa kanyang mga kamay. Itinulak niya ang sundalo sa gilid. Ang ibang mandirigma ay nabigla nang makita ang kanyang kapareha na nabugbog. Sumigaw sa sakit ang kontrabida. Ang bida ay may hawak na baril at nakatutok sa kaaway. Ang natakot na kapareha ay tumingin sa nangyayari. Nanatiling nakatayo si Ning ng mahinahon pagkatapos ng mga putok sa gitna ng mga nakahandusay na bangkay.
Naalala niya ang nakaraan at napagtanto na 3 taon na ang nakalilipas ay nabigo siya sa pagsusulit at kailangang maglibot sa mga basurahan at makaligtas hanggang sa matuklasan ng militar na siya ay may banal na talento. Nakita niya ang mga mahihirap at naintindihan na halos bumagsak ang China noon at hindi na niya inisip na maaari siyang maipanganak muli. Umalis si Ning sa silid na ito sa pag-unawa na ang kanyang antas ay itinaas sa 3 sa loob lamang ng 7 buwan. Ngunit malayo pa rin siya sa pamagat ng pinakamalakas at gayunpaman ay sumugod siya sa labanan sa mga mutant ng antas 4. Humingi siya ng tawad sa kanyang ina at Xiao. Mahinahong naglakad ang bida sa harap ng isang babae na may anak at humingi ng tawad dahil hindi niya sila male iligtas. Ngunit ngayon narito siya at hindi mahuhuli. Tumingin sa unahan si Ming nang may seryosong mukha at napagtanto na habang siya ay kumukuha ng pagsusulit, siya ay lumakas at may kakayahang iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay bago ang apocalypse na ito. May kumpiyansa siyang nagpatuloy. Sinabi ng notification na ang Doomsday Sword God System ay nakalakip kay Ning. Hiniling ng task na hawakan ng binder ang test crystal sa loob ng 30 minuto para i-unlock at i-activate ang system function. Kung hindi magawa, mawawala ang system sa loob ng 31 minuto. Mga tip. Pagkatapos makumplito ang task, ang alinman sa mga kasanayan sa espada ay mapapabuti at mapapatibay ng 100 beses hanggang sa ipinagbabawal na antas. Napagtanto ng lalaki na nakaitim na tank top na ito ay naiiba sa Doomsday System sa kanyang nakaraang buhay. Nagtaka kung ito ay dahil sa talento. Tumingin siya sa ibaba at nagtaka kung ito ay dahil hindi siya katulad ng sa kanyang nakaraang buhay ngayon. At anuman ang mangyari, hanggat siya ay lumakas, wala siyang pakialam sa mga pagbabago at dapat makapasa sa pagsusulit sa lalong madaling panahon at hanapin ang salarin ng lahat ng mga problema. Sinabi ng notification na nagsimula na ang countdown, eksaktong 31 minuto na lang. Tumakbo papunta kay Ning ang mga sundalo at galit na tinanong kung sino siya, at hiniling na itaas niya ang kanyang mga kamay. May tumunog na alarm na may tumakas na impeksyon. Pinalibutan nila ang lalaki at itinutok ang kanilang mga baril, iniutos na manatiling nakatayo at itaas ang mga kamay sa As ng ulo. Naintindihan ni Ning sa puntong ito na ang kapitan ay isang mababang antas na gising at ang lahat ay mga ordinaryong tao lamang. Tiningnan niya ang kaaway at napagtanto na ang pinakamahusay na solusyon ay ang kunin ang kapitan bilang hostage at hilinging dalhin siya palayo. Sa isang matalim na paggalaw, inilabas niya ang kanyang baril. Binaril ng lalaki ang sundalo. Ang bida ay nagmadaling sumugod sa atake. Sa isang matalim na paggalaw, napunta siya sa likod ng kanyang kalaban. Tumingin sa unahan ng kaaway nang may pagkabigla. Hinawakan niya ang kapitan sa baril at ipinahayag na walang dapat gumalaw kung saan niya ito papatayin. Sa sandaling iyon, sumigaw sila sa takot na pakawalan siya at ang pag-atake sa militar sa isang ligtas na zone ay parusahan ng kamatayan. Itinutok ni Ning ang baril sa kanyang ulo at hiniling na dalhin siya sa test site, at binigyan siya ng 3 segundo para mag-isip. Ang mga nagulat na lalaki ay hindi maintindihan kung siya ay nababaliw. Takot na tinanong ng kapitan kung ano ang ginagawa niya at kung gusto niya talagang kumuha ng pagsus. Ulit, itinutok ng bida ang baril sa kanyang sentido. Nakiusap siya sa isang pag-uusap. Mahigpit na hiniling ni Ning na pumunta doon. Sinigawan niya na hindi siya gising at mamamatay doon. Maraming tao ang nakaupo sa mga upuan. Sinasabing 100 taon na ang nakalilipas noong 2042 dumating ang katapusan ng mundo at nagsimula ang panahon ng kaguluhan. Ang mga figure ay nakaupo sa mesa. Nakasulat na wala sa 10 bilyong tao ang nakaligtas noon at sa panahong iyon lumitaw ang isang henerasyon ng mga gising na nagkaisa sa milid. Upang iligtas ang China. Ipinakikita ng larawan ng isang malaking arena. Sinasabi na ngayon ay isang kapalaran na araw at hindi mahalaga kung may talento o wala dahil ang mga nagwagi ay magiging tagapagligtas at ang mga natalo ay itinakda na maglibot. Ang kinatawan ng militar na si Leia ay nagsalita sa mikropono na malapit na silang magsimula ng pagsusulit. Ipinakikita ng larawan ng maraming kalahok. Lahat sila ay naglalakad pasulong. May narinig ang sorpresa guard sa radyo na may impeksyon na kumuha ng commander bilang hostage at nakatago sa testing ground. Nabigla ang militar sa pagdinig ng impormasyong ito. Takot na lumingon ang mga sundalo. Sandali lamang, lumipad na sila palayo.
Napapalibutan ng iba pang mga mandirigma, hinawakan ng bida ang kanyang hostage sa baril. Galit na hiniling ni Liao na ibaba ang kanyang armas at huwag lumaban. Hinawakan ng mga guard ang kanilang mga espada. Ipinahayag ng militar na kung hindi, mapipilitan silang patayin siya. Pinalibutan ng mga mandirigma ang bida. Takot na takot ang commander. Sinabi ng bida na hindi siya impeksyon. Itinutok ng sundalo ang kanyang rifle. Galit na ipinahayag ni Ming na hindi niya nais na istorbohin ang seremonya ng paggising dahil narito siya para kumuha ng pagsusulit. Galit na galit si Liao, sumisigaw na ito ay hayagang impedance at inutusan ang lahat na hulihin siya. Ang mga guard na may espada ay umatake. Nahulog ang baril sa lupa. Itinaas ng bida ang kanyang mga kamay. Sinasabi na ayon sa 137th Article of Security, tanging ang mga gising lamang ang may preferential na pagtrato alinsunod sa mga patakaran, kung hindi ang parusang kamatayan para sa paglabag sa mga utos ng militar. Tumingin sa unahan si Ning at narinig na maliban kung siya ay mapapatunayang kapaki-pakinabang. Sinuntok siya ng commander ng malakas sa mukha, at ipinahayag na hindi siya gising. Nahulog si Ning sa lupa. Umupo ito sa kanya at mapang-insultong sinabi kung anong mga patakaran ang kanyang pinag-uusapan. Galit na galit si Liao at hiniling na patayin siya. Itinaas ng sundalo ang dulo ng espada. Ang helicopter sa itaas nila ay nagniningning sa searchlight nito. Binuksan nito ang hatch nito. Hindi maintindihan ng mga guard kung ano ang ginagawa ng mga gising dito. Ang ikatlong antas na commander na si siya ay mabilis na bumaba sa lupa. Mahinahon siyang lumapag. Ang natakot na guard ay naintindihan na ito ay isang malakas na aura dahil hindi pa nagsisimulaan. Pagsusulit at ang dakilang commander ay dumating na. Ang hindi natitinag na mandirigma ay nakatayo sa harap nila at nagsabing ang military district ay naghahanap ng mga gising at dahil ang batang ito ay sabik na pumunta sa training ground, nais nilang subukan ang kanyang mga kakayahan. Lumingon si Xiao at sinabi na kung siya ay nabigo sa pagsusulit, siya ay pag-aari nila. Ang bida na nakahiga sa lupa ay ngumisi at hiniling na ihanda ang lahat para sa kanya. Tumayo ang lalaki. Tinanong ng mga sundalo kung seryoso siya sa pagkuha ng pagsusulit. Ang bida ay sumulong. Sinabi ni Liao na ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang mangarap na makakuha ng mga kakayahan ng isang gising at paano pa naiisip na maaari silang maging kapaki-pakinabang. Ang bida ay nakatayo sa harap ng descending screen. Naintindihan ni Ming na sa kanyang nakaraang buhay, pinigilan siyang kunin ang pagsusulit at gumawa ng maraming pagkakamali. Iniabot niya ang kanyang kamay at sigurado na hindi niya gagawin ang mga ito ngayon. Halos hawakan niya ito at sinabing nasa kanyang mga kamay ang kapalaran. Inilagay niya ang kanyang kamay at may maliwanag na glow. Nakita ng mga nakapaligid na tao ang isang napakaliwanag na lilang glow sa paligid ng bida. Nabigla sina Xiao at Liao sa nangyayari. Ang mga manunood sa mga upuan ay natakot sa ganitong kaganapan. Isang malaking energy beam ang tumama sa bida. Hindi inalis ni Ning ang kanyang kamay at naramdaman na ang enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan at nais niyang subukan ang isang bagay. Tiningnan siya ng commander na nakataas ang mga braso. Sinasabi na na-update na ang data at ang antas ng talento ay C. Nabigla si Liao nang makita na ang antas ng talento ay tumataas sa B. Iniisip niya ang katotohanan na ang antas ay tumataas at talaga bang mayroon ito ng batang ito. Hindi pinakawalan ng bida ang kanyang kamay. Sinabi ng system ang tungkol sa promosyon sa Rango A. Naramdaman niya na napuno ang kanyang buong katawan ng enerhiya at hindi pa siya nakaramdam ng napakaganda. Sinabi niya na may nakapangangilabot ng ngiti na hanggat hawak niya ang kristal, maaari siyang magbuhos ng mas maraming enerhiya. Isang malakas na energy beam ang nagliyab sa arena. Sumigaw si Liao sa pagkabigla, saan kumukuha ang isang ordinaryong tao ng talento sa antas na ito? Dahil ang ganitong pagkakataon ay isa sa 1,000,000. Pinagmasdan ni siya ang nangyayari at sinabi na ang huling resulta ay hindi pa inihayag, na nangangahulugang maaaring may mas mataas siyang antas. Ang isang maliwanag na lilang sinag ay yumanig sa lupa. Hawak na hawak ng bida ang bato. Sinigawan nila na tumataas pa rin ang antas. Ang mga lilang sinag ay tumusok sa katawan ni Ning. Tiningnan ng madlanang may pagkabigla. Nagsimulang sumigaw ang bida sa pagiging puspos ng enerhiya. Ang isang lilang sinag ay tumaas tuwid mula sa langit. Sinasabi na ina-update ang data at siya ay isang antas na 5 talento.
Ipinikit ng mga kalahok ang kanilang mga mata sa ganitong maliwanag na ilaw. Nabigla si Xiao at napagtanto na hindi ito lahat at ang data ay ina-update pa at siya ay tiyak na isang antas na 5 talento. Iminumungkahi ng larawan na siya ay inapo ng isang antas na 3 paggising at sa mga panahong tulad nito. Tumayo si Xiao sa tabi ng militar at nagsabing ang mga armadong tropa ay nagpapatrolya sa mga hangganan ng lungsod upang maiwasan ang mga pag-atake ng mutant. Ang isang maliwanag na sinag ay tumama sa lupa sa ibaba. Sinasabi na ang mga mandirigma ay nagsasagawa ng pagmamanman sa nakapalibot na airspace upang maiwasan ang mga aksidente at ang lahat ng mga ruta para sa mga hindi militar sa training ground ay sarado at ang airspace ay nablock. Sumigaw si Ning sa galit sa pagiging puspos ng enerhiya. Lumipad ang mga helicopter sa ibabaw ng arena. Nagsimula silang bumaba. Isang vortex ng lilang enerhiya ang lumipad sa training ground. Unti-unting hamupa ang usok. Hawak ng bida ang isang bato. Sinasabi na naipasa na ang pagsusulit. Tiningnan ito ng mga kalahok ng may pagkabigla. Ang mga sundalo ay nakatayo sa malapit na nakanganga. Nanatiling nakatayo si Ning. Sinabi ang antas ng talento. Nahulog ng sundalo ang tablet. Hindi naniniwala si Xiao sa resulta ng pagsusulit. Itinaas ng bida ang kanyang kamay. Ipinapalagay ni Xiao na siya ay antas SS. Nabigla ang commander at napagtanto na ang antas S ay ang preferensya ng isang antas na 3 gising at hindi siya maaaring maging ganito. Nang ranggo at may pagkakataon pa ba sila? Tumayo si Xiao sa tabi ni Liao at nagsimulang tumawa ng malakas, na nagsasabing ang ganitong mga tao ay umiiral sa Tianong safety zone. Tinanong ng lalaki ang isa pang lalaki kung narinig niya na pinuri ng commander si Ning. Sumagot siya na mabilis na nagbago ang lahat at tinawag din niya siyang nakakadiri. Sinabi ng isa pa na tumahimik dahil maaari siyang maging kanilang boss. Tiningnan ni Ming ang kanyang kamay nang may pagkabigla at napagtanto na tiyak na mayroon siyang talento sa antas SSS at ito ang pinakamataas na antas para sa mga tao. Ngunit ang kristal ay maaari lamang makatiis ng SS. Naintindihan niya na sapat na ito ngayon at mas mahusay na isipin ang task ng Sword God System. Tiningnan ng bida ang system window na nagsasabing ang kasalukuyang estado ay isang pagtaas sa kasanayan.